Enoch. Yan. Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Happy Vesper mga kapatid. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ayan. At ang ating pong pag-aaralan ngayon ay tungkol kay Enoch. Yan. So tayo po muna ay manalangin para po sa ating pagsimula. Mapagpalang Diyos na siyang nagmamahal sa amin, patuloy po kami sumasamba sa inyo at amin pong idinadalangin ang aming pong pag-aaral ngayong umaga. Mingi po kami ng paggabay, nagmumula sa inyo. Inyo po nawang tulungan kami na aming maintindihan at maisabuhay ang aming mapag-aaralan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So ngayon ay September 1, napakabilis ng panahon. Bare months na mga kapatid. At makita naman natin kapag bare months na ay tuloy-tuloy na yan. So hanggang sa magpasko na yan, hanggang sa magbagong taon na 2024 na naman. Yung ating pinaka-key-text ay sa Hebreo 11 verse 25. Ang sabi po dito, sa pananampalataya, si Enoch ay dinalang paitaas, ano pat hindi na niya naranasan ang kamatayan. Ba? Hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. So yung tinatawag na public rapture mga kapatid dahil may nakita siyang umakyat sa taas. Ano? Hindi naman marirecord yan kung walang nakakita, di ba? So dito po mga kapatid ko, na rapture, ibig sabihin, nakuha si Enoch. Yan mga example sa Biblia ng rapture, public rapture, yan, katulad kay Elijah, ay mga Bible characters na yan. Pero pagdating sa New Testament, wala na, no? Pagdating sa Old Testament, wala na. Pero may mga nangangaral niyan, secret rapture nga lang. Public rapture po sa Bible, hindi po secret rapture. Nabigla na lang nawala, nasa bahay lang, nagkakape o natutulog, bigla na lang kinuha. Walang ganun mga kapatid, no? Walang ganun. At yun na nga, dalawa lang sa history sa Bible. O kung meron man si Moises, yung katawan niya, kinuha ng ating Panginoon. Pero ang pinakapunto dito mga kapatid, totoo yung buhay na walang hanggan. Yan yung pinatutuhanan. Mga kapatid ko, no? Pwede pala na hindi maranasan ng tao ang kamatayan. Kung tayo pala magiging katulad ni Enoch, no? Na isang tao, di ba? Naging ganyan ang karakter kay Elijah. Kung tulad pala tayo ng mga Bible characters na ito, kung pwede pala tayo ay ma-rapture din. O, madala doon sa paitaas doon sa langit. So may ganyan palang karanasan na hindi mo maranasan ng kamatayan. Pero wala, hindi naman tayo katulad ni Enoch. Hindi tayo naging katulad ni Enoch na naging matuwid sa sanlibutan na ito. Tayo ay nagkasala. Pero si Enoch makasalanan din. Dahil sa Bible naman sabi walang nakaarok ng kalwalatian ng Panginoon. Ang sabi lang ng Bible, ang Diyos ay nalugod sa kanya. Ang sabi dun sa Genesis, Enoch walked with God. So sa lugar niya, siya na ang pinakamabait. Sa lugar niya, siya na ang pinaka-righteous sa paningin ng Panginoon. Dahil sa panahon naman talaga nila ay talaga ang mga tao ay sobrang makasalanan, di ba? Doon yung punto na kung saan ay ginunaw ng Panginoon ang buong sanlibutan. So sa panahon nila, bakit si Enoch ay kinuha ng ating Panginoon, dinala sa langit? Isa sa nagbigay ang Panginoong Diyos ng isang example sa napakaraming mga tao na kung magiging matuwid sa Panginoon ay may pag-asa na hindi na makakaranas pang ng kamatayan ang mga tao o tayo mismo. Bagamat tayo ay nilalang, pwede tayong hindi makaranas ng kamatayan. Basta't nananampalataya tayo sa ating Panginoong Diyos. Sabi dito, si Enoch ay pampublikong guro ng katotohanan noong henerasyong nabuhay siya. Ayan. Itinuro niya ang katotohanan at ang karakter ng guro na lumalakad kasama ang Diyos. Sa lahat ng paraan ay kasang-ayon sa kadakilaan at kabanalan ng kanyang misyon. So ito pa lang si Enoch ay isang guro ng katotohanan at lumalakad kasama ang ating pong Panginoong Diyos. Ibig sabihin,
yung kanyang ipinapangaral, isinasa buhay niya rin. Pinaka pinaka-great na sermon sa balat ng lupa ay yung mai-apply mo yung sinermon mo. Kadakilaan at kabanalan sa kanya pong pagmimisyon. Sabi pa dito, si Enoch ay isang propeta. Propeta na nagsasalita sa pangunguna ng banal na espiritu. Of course, may banal na espiritu na ba sa Old Testament? Yes naman. Siyempre sa ating Panginoong Diyos. Biiral na ang banal na espiritu noong pang walang hanggan, mula pa ng bago ang pasimula, nairal na ang ating Panginoong Diyos. Of course, mga kapatid, siya ay liwanag sa kalagitnaan ng kadiliman. Isang taong huwaran, isang taong lumalakad kasama ang Diyos, na masunurin sa kautusan ng Diyos. Yaong kautusang tinanggihang sundin ni Satanas, na nilabag ni Adan, na sinunod ni Abel, at dahil sa kanyang pagsunod ay pinatay siya. So sino yung pinatay dahil sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos? Si Abel. No? Yung pong si Enoch naman, lumakad kasama ang Panginoong Diyos at sumunod sa Panginoong Diyos. Ganyan pala, ano? Kapag ikay nanampalataya sa Panginoon, natural lang na susunod sa Panginoong Diyos. Kapag ikaw pala ay sumampalataya at lumakad kasama ang Panginoong Diyos, natural lamang na susunod sa ating Panginoong Diyos. Yun po yun. Ano? Si Satanas ay naniniwala din na may Diyos. Ang pinagkaiba lang niya, hindi siya sumusunod sa Diyos. Yung mga atheist naman, hindi na naniniwala sa Diyos, hindi pa nasunod sa Diyos. Double blunder yun. So si Satanas, naniniwala na may Diyos pero hindi sumusunod sa Diyos. So, di ba? So si Adan naman naniniwala na may Diyos, sumunod sa Diyos pero lumabag. Parang ganyan tayo kay Adan. Di ba, mga kapatid? Parang ganyan tayo kay Adan. So dito, mga kapatid ko, si Enoch ay nagpapatunay na kung ang banal na espiritu ay gumagabay sa atin, makakagawa ng tayo ng tama na ayon sa sinabi ng banal na espiritu kahit gaano pa man tayo makasalanan. Yun po, no? Kahit gaano tayo makasalanan, ang Panginoong Diyos ay makakagawa sa buhay natin sa pamamagitan ng banal na espiritu. Makaka-assure tayo na magiging matuwid ang ating pong buhay sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Diyos. Sabi dito, at ngayon ay ipinakita ng Diyos sa kalawakan ang kasinungalingan ng akusasyon ni Satanas na hindi masusunod ang tao ang kautusan ng Diyos. So, na-vindicate yung pong karakter ng Panginoong Diyos. Kasi yan din po yung hindi lang si Satanas ang nag-aakusa niyan, pati yung mga ibang denominasyon ngayon na ayaw sundin ng kautusan ng Diyos. Sabi nila, wala makakasunod sa kautusan ng Diyos. Kasi pag natisod ka sa isa, tisod ka na sa lahat. Pero sabi dito, mayroon palang taong kayang sumunod sa kautusan ng Diyos. Kanyang ipinakikita na kahit nagkasala ang tao, maari siyang makitungo sa Diyos na magkakaroon siya ng kaisipan at espiritu ng Diyos at magiging simbolong kinatawan ni Kristo. Sana all. Ganyan dapat, mga kapatid, na makamtan natin yan. No? Bagamat tayo makasalanan, maari pala tayo magkaroon ng kaisipan na maging kinatawan tayo ni Jesus Christ dito sa lupa na ito. Pwede pala yan. Maaari pala yan. Posible pala yan, mga kapatid. Ang kinakailangan lang ay talagang manghawak sa Panginoong Diyos. Ang kinakailangan lang talaga, lumakad kasama ang Panginoong Diyos. Ibig sabihin, babantayan mo yung kilos mo. Ito ba kaaya-aya sa paningin ng Panginoon o hindi? So yan lang po gagawin natin, mga kapatid ko. Sabi pa dito, no? Pinili ng Diyos ang taong banal na ito para tuligsain ang kasamaan ng sanlibutan at maging ebidensya sa sanlibutan na posible para sa tao na masunod ang lahat ng kautusan ng Diyos. So pinili ng Panginoong Diyos si Enoch. Pero hindi ibig sabihin yun yung predestination. Na ibig sabihin predestined na siya ay maging ganon. Hindi po. Choice talaga yun ni Enoch na piliing sumama sa Panginoong Diyos. At yun nga, ginawang example ng Panginoong Diyos si Enoch bilang pagpapatunay na kung mananampalataya at magiging tapat lang talaga sa ating tagapagligtas, mga kapatid. No?
Ang Panginoon ay hindi madamot sa kaligtasan. Yan. Ang Panginoon ay hindi madamot at hindi bulag na nakikita yung ating pananampalataya sa Kanya. Hindi bulag ang Diyos na hindi niya makita yung katapatan niya, yung katapatan natin sa ating tagapagligtas. Kung akala natin tayo lang nakakakita, kung akala natin tayo lang yung nakakaintindi, kung akala natin tayo lang ang nakaka-appreciate ng ating mga mabuting ginawa, nagkakamali tayo doon dahil kita tayo ng ating Panginoong Diyos. Markado tayo ng ating tagapagligtas. Ano? Kasi nga sa panahon ni Enoch, puro kasamaan ang ginagawa ng mga tao eh. Puro kadiliman ang ginagawa ng tao eh. Bago lumabas si Noah, di ba? Pero na-recognize ng Panginoong Diyos si Enoch. Bagamat yung maraming mga taong nakapaligid sa kanya, hindi siya ma-appreciate. So ganyan po mga kapatid, isang lesson sa atin. Hindi man tayo ma-appreciate ng ibang mga tao, hindi man tayo makita at maitaas ng ibang mga tao, huwag tayo mag-alala, kilala tayo ng Panginoong Diyos. Alam ng ating Panginoong Diyos kung paano tayo nagtatapat sa Kanya. Hindi lamang nagmumuni-muni at nananalangin si Enoch at isinuot ang kasuotang pandigma ng pagiging mapagbantay. Ngunit sumulong siya mula sa pagsusumamo sa Diyos para magsumamo sa kanyang kapwa-tao. So ibig sabihin mga kapatid, yung panalangin ni Enoch hindi lamang para sa kanya, kundi yung panalangin niya para sa ibang mga tao. So kamusta yung panalangin natin? Tayo ba ay nananalangin para lamang sa ating sarili? O ipinapanalangin din natin yung kapwa-tao natin? Yan ang pinakamagandang katanungan dyan. Kamusta yung ating pananalangin sa ating Panginoong Diyos? Tayo ba ay nananalangin na sarili lang natin yung ipinapanalangin natin? O ipinapanalangin din natin ng iba? Nawa, maging katulad din tayo ni Enoch na kahit sa panalangin lang din naman ay ang iba ay ating naaalala sa panalangin. Di ba? So napakagandang practice yun. Sabi pa dito, hindi niya tinakpan ang katotohanan para tumanggap ng pabor mula sa hindi naniniwala, na sa gayon ay pinabayaan ang kanilang mga kaluluwa. Ang malapit na ugnayang ito sa Diyos ay nagbigay sa Kanya ng lakas ng loob para gawin ang gawain ng Diyos. Lumakad si Enoch kasama ng Diyos at pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa Kanya. Sabi dito sa Hebreo 11 verse 5. So sabi dito, nagkaroon siya ng malapit na ugnayan sa ating Panginoong Diyos. At sabi po dito, yung pagiging malapit niya sa ating Panginoong Diyos, hindi siya nagdamot na pangsarili lang niya ang ipinapanalangin lagi, kundi idinadalangin at inalapit niya rin yung iba. Kaya nga sabi dito, si Enoch ay nakita ng ating Panginoong Diyos na tapat, na lingkod, kaya kinuha niya si Enoch bilang example sa napakaraming mga tao na yun na matitigas ang ulo, na pwede palang ang tao ay madala sa langit at hindi makaranas ng kamatayan. So nakita yun ng mga tao. Isang beses nang ginawa ng ating Panginoon yun sa buong henerasyon nila. Ginawa yun ng Panginoon example sa kanila. Sobrang sama ng tao nun. Biro mo, nagbigay pa ng example ng Panginoon para lang kunin si Enoch, at nakita yun ng mga tao na inaakyat si Enoch. Hindi parang magic na lang bigla na wala, mga kapatid. Hindi katulad yan sa panahon ni Jesus Christ na kinuha siya sa langit, umaakyat. So ganun yung nangyari kay Enoch. Nakita na maraming mga tao na pwede pala, na-inspire sana. May na-inspire kaya? Ang tanong, ginatanong doon may na-inspire kaya? Meron siguro, may isa, may dalawa. Pero karamihan, yaan mo na. Eto na tayo So, tayo ngayon mga kapatid, kailangan pa ba na magkaroon ng example sa kalagitnaan natin? Na may kunin din ang Panginoong Diyos sa kalagitnaan natin, nakita natin iaangat at may tinig na lalabas na kinalulugdan ko ang anak na ito? Kailangan pa ba yun? I think hindi na kailangan, no? Dahil nandiyan na yung Biblia, may mga patunay na may mga tao talagang kinuha ang Panginoon at talagang tutunay na hindi kailangan na maging masama. Hindi kailangan, tunay talaga na meron talagang tao na hindi makakaranas ng kamatayan dahil tunay ang
buhay na walang hanggan. Tunay ang pagdating ng ating pong Panginoong Diyos. Tunay na siya ay muling babalik para sa bawat isa sa atin. At sabi pa dito, ito ang pribilehiyo ng lahat ng mananampalataya ngayon. Ito'y ang taong nananahan sa Diyos at ang Diyos na nananahan sa mga tao. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin. Sabi ni Jesus. So ito yung pinaka-the best dito sa panahon natin. No? Wala man sa ating kunin agad papunta sa langit na buhay, ha? Kasi ang nasa isip kasi ng mga tao ngayon, pag pupunta ka sa langit, patay ka eh. Walang ganun mga kapatid. Tingnan nyo, nilaso ng maling doktrina ang kaisipan ng napakaraming mga tao dito sa mundo. No, nung pagkagising nila, nung kanilang namulatan, yung aral na kapag ka pupunta ka sa langit, patay ka. Kaya sabi, ay, namatay siya, pumunta na siya sa langit. No, mga kapatid, mga kaibigan, hindi pupunta sa langit yan, patay. Hindi ho. Ano gagawin ng Panginoong Diyos dyan? Patay. Pupunta sa langit. Hindi ho. Ang pupunta sa langit, buhay. Buhay, mga kapatid. Buhay ang pupunta sa langit. Yun ang pupunta doon, no? Walang patay na pupunta doon, mga kapatid. Kung ganun lang naman pala ang daan para pumunta sa langit, edi magpakamatay ka. Didiretso ka pala sa langit eh. Di ba? Oh. Kung yung portal pala para pumunta sa langit, o susi, kamatayan, edi magpakamatay ka. Oh. Yun lang naman pala ang kailangan para pumunta sa langit eh. So malang kaisipan, ano? Hindi pupunta sa langit yung mga patay. Ang pumupunta sa langit, mga buhay, mga kapatid ko, no? Pwede na tayo ay pumunta sa langit ng buhay ngayon habang di pa dumating si Jesus. Posible yun. Pero, mga kapatid ko, no? Ang requirements, dapat lumalakad tayo sa ating Panginoong Diyos na may kabanalan at kadakilaan. Ang nangyari, no? Tayo ay nabahiran ng pagkakasala. At ngayon, meron na tayong mga, tawag dito, meron na tayo rin kasi mga example. Hindi na kailangan ng Panginoong Diyos na example pa sa kalagitnaan natin para tayo maniwala. Meron na mga example sa Biblia. Ang kinakailangan natin, mga kapatid, ay magkaroon ng ugnayan sa Panginoong Diyos. Dahil nga yung pangako niya, muli naman siyang babalik para sa atin. Patay man o buhay, bubuhayin tayo ng ating Panginoong Diyos. Papalitan ang ating katawan ng katawang hindi nasisira at dadalhin doon sa langit na bayan. Yan yung pangako ng Panginoong Diyos sa Biblia. Na wala lang nakakaalam ng eksaktong date. Pero kailangan nating sumampalataya sa Panginoong Diyos dahil ito ang natatanging pag-asa sa mundo. Wala nang ibang pag-asa. Wala ka nang ibang makikita pag-asa. Kung kakapit ka sa iba, wala. Ang tanging pag-asa ay nasa banal na kasulatan ng ating pong Panginoong Diyos na siyang naglikha at nagbigay sa atin ng buhay. Sabi dito, ang makalakad kasama ang Diyos at magkaroon ng patotoo na nagbibigay lugod sa Kanya sa kanilang mga daan ay isang karanasang hindi lamang limitado kay Enoch, kay Elias, sa mga patriarka, sa mga propeta, sa mga apostol at sa mga martir. Hindi lamang ito pribilehiyo, sa halip ay tungkulin ng bawat tagasunod ni Kristo na mailuklok sa puso para taglayin siya kasama sila sa kanilang mga buhay at sila ay magiging punong talagang nagbubunga. So dito, the upward look. Yan, pahina 228. So dito po mga kapatid, ano, yung pong lumakad kasama ang Panginoong Diyos, hindi po yan parang politiko. No? Na kung sino lang yung kanyang paborito, yung kanyang malakas sa kanya, yun lang ang kasama niyang lumalakad. Hindi lang po yan para sa mga naunang mga tao, mga patriarchs, mga propeta, kundi para sa lahat yan ang paglakad sa Panginoong Diyos. Hindi lamang, sabi dito, hindi lamang ito pribilehiyo, kundi ito ipinipili, mga kapatid. Pinipiling lumakad kasama ang Panginoong Diyos. Hindi yan by chance. Ngayon pwede mong piliin. Ngayon pwede nating piliin na lumakad kasama ang ating pong Panginoong Diyos. Mga kapatid, kung binigyan tayo ng pagpili. So paano yun? So mag-aaral ng Bible, mananalangin at magtuturo ng katotohanan. So yun po yung pagpili sa paglakad sa ating Panginoong Diyos, kasama ang Panginoong Diyos. Sundin ang kanyang mga utos pagkatapos mong sumampalataya sa kanya. Kasi never na masunod mo ang utos ng Diyos kung hindi ka sasampalataya sa Diyos. Di ba? Kung hindi ka maniniwala sa Panginoong Diyos, paano mo masusunod ang kanyang mga utos? Di ba, mga kapatid? So requirements yun.
na manampalataya ka bago ka sumunod sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang kaligtasan, sa pananampalataya, ang kaligtasan ay sa ating Panginoong Diyos at hindi sa pagsunod. Yung pagsunod ay nangangahulugang nananampalataya tayo sa ating tagapagligtas. Kaya katulad dito ni Enoch, sa pananampalataya si Enoch ay di na lang paitaas ano pat hindi na niya naranasan ang kamatayan. Sana all, no? Hindi na niya naranasan yung kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. O, hindi na siya nakita. Sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Siya'y lumakad kasama ang Panginoong Diyos. Ang tanong ngayong umaga, kamusta? Sa palagay nyo, nalulugod kaya ang Panginoong Diyos sa atin? Nalulugod kaya ang Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin? So, yun ang tanong. Tayo lang ang makakasagot niyan sa ating mga sarili. At ipanalangin natin ang bawat isa sa atin. No? Magdalanginan tayo na malugod nawa ang Panginoon sa atin. At tulungan tayo na magkaroon ng pagnanais na lumakad kasama ang ating Panginoong Diyos kahit na tayo ay mga taong makasalanan. So ngayon pong umaga, tayo po ay mananalangin. Pangunahan tayo ni Brother Melvin Vilasano at isasama sa panalangin. Isama natin sa panalangin yung pong Sulit family na sila po ay nagluluksa ngayon. Yung si Brother Joshua dyan sa Hain, yung mga kapatid natin sa Hain, nag-funeral service din dyan. Isama natin sa panalangin mga kapatid ang mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. At hindi po pakisama sa panalangin din ang aking nanay na siya ay gumaling sa kanyang karamdaman. At mahimok siya na magpa-check up na sa doktor na malaman na yung kanyang sakit. So ayaw niya kasing magpadala sa doktor. So sama natin siya sa panalangin. So yun po, isama rin natin sa panalangin yung mga church planting site at yung gaganapin na pangangaral dyan po sa homestead, yan, sa pangunguna nila Pastor Pangan at nila Pastor Diaz. So isama natin ito lahat sa panalangin, yung mga kapatid makapag-invite na mga care members nila, na mga friends, at ganyan din po sa kalapit na distrito, no? Napakalapit lang ito sa Cabanatuan, sa Rizal, at saka sa Bungabon. So kung meron po kayo mga Bible student ay isama nyo po doon, dali nyo po doon at sama-sama tayong matuto at makinig ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. So pakinggan po natin ang awit na ito, papuri sa ating tagapagligtas at pangunahan tayo ni Brother Melvin Vilasano sa isang panalangin. Happy Vesper po sa inyo pong lahat mga kapatid. God bless po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga na ito na patuloy nyo kaming ginabayan. Binigyan nyo kami ng pagkakataon na makarinig ng napakagandang lesson, paalala sa amin pagkat kami makalimutin. Sa isang halimbawa na sa buhay ni Enoch na siya po ay pinalakas ng Spirit, may pag-asa rin po kami na kami ay bilang mahina ay mapalakas sa pamamagitan ng Holy Spirit. Dalangin po namin Ama na si Enoch ay maaari namin gawing inspirasyon. Tulungan po kami na kami ay makapagbago ng aming karakter. Ipakita niyo po sa amin na yung pagmamahal. Ilayo niyo po kami sa mga tukso ng kaaway pagkat napakaraming tukso ng kaaway sa aming paligid upang kami ay hindi makamove forward ng mabilis para sa patungo sa pagbabago ng aming karakter. Ama, nagpapasalamat po kami at palagi niyo kami ginagabayan sa bawat umaga. Salamat sa mga lessons na binibigay niyo sa amin, tunay na gumigising sa aming mga natutulog ng mga kaisipan. At salamat sa inyong pagmamahal. Sa umaga na ito, nais po namin isama sa panalangin ang family ng mga sulit sa Hain. Sila ay nawalan ng mahal sa buhay. Comfort po ang kanilang pamilya sa pagkawala ng kanilang lolo o tatay. At sila ay ipagkaloob sa kanilang mga pangailangan sa mga oras na ito. Ngayon din aming sinasama sa panalangin ang mga kapatiran na malapit na mga anak ngayong buwan ng September. Ang anak ni Sister Rose Encarnado na si Iris Crisostomo at ganyan din si Sister Kisses Masiklat ay naway gabayan ng kanilang mga doktor na maipanganak nila ang kanilang mga sanggol na ligtas at malusog. Ganyan din sila bilang isang nanay ng mga anak.
At gayon din ang mga bata na ito ay kalooban niyo po ng malusog ng pangatawan. At gayon din ang mga magulang na sila ay magabayan mga bata na ito sa kanilang unti-unting paglaki, na nakikilala po kayo bilang isang mapagmahal at maibigin at mapagpatawad na Diyos Ama. Salamat po sa mga gabay at patnubay at amin itong magagamit sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Kasama namin sa pagpapatuloy sa panalangin ng mga pangaral na gagawin diyan sa homestead sa pangunguna ni Pastor Pangan at gayon din sa iba pang mga Bible students sa mga pangaral diyan sa Tapakaw at gayon din sa Cavite Gimba, gayon din sa La Torre na pinangungunahan nila Brother Roy at Sister Nimpa. Patuloy nawa silang gabayan ang kalang kalusugan at ang iba pang mga bagong kapatid na katulong nila sa gawain. Patuloy nawang bigyan ng matatag na pananampalataya. Wag na po silang matangay sa tukson at sa hamon ng pagsubok sa buhay. Ganyan din namin sinasama sa panalangin mga naghahanap ng work. Kasama namin si Sister Crisel sa panalangin. Siya ay makahanap ng work na nababagay po sa kanya at siya ay matustusan ang kanyang mga pangailangan, ganyan din makasupport sa kanyang pamilya. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang mga kapatiran na may mga karamdaman sa mga oras na ito. Si Sister Shirley Jacinto na po ay hawakan ng mahusay na doktor ang kanyang kalagayan upang siya ay mabilis na makagumaling at makarecover at patuloy na iligawat sa kanyang kagalingan. Kasama rin si Tatay Pentong, gayon din si Kuya Mike Pablo diyan sa Bulak Church. Kasama na rin ang pamangkin ni Sister Nimpa na patuloy na siyang hipuin ng pagpagaling na kamay sa kanya pang-araw-araw na pamumuhay, pagkaloob po ang kalakasan sa kanya. Gayon din ang pamilya ni Sister Rose Cris Encarnado. Kasama na rin si Ating Sibilia Arilio at gayon din si Brother Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Rebecca Francisco, Jennifer Pascua, si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris, si Sister Nena, si Tia Aning, Tia Oroya, gayon din si Sister Corazon Mina at si Ate Sally Sanchez. Kasama na iba pang mga kapatiran na may sakit, ay nais namin ilapit patuloy sa inyo at pinagpapatiwala namin sa inyo ang aming kalusugan na alam namin na kayo ang dakilang doktor at ang panalangin na may pananampalataya ang mabisang gamot. At sa pagpapatuloy, nais namin isama sa ang mga may karamdaman pang espiritual na nagkulang po na pagtitiwala sa inyo na natangay ng pagsubok sa sanlibutan. Nawa po ang banal na espiritu na patuloy na walang sawang umawak pahatak sa kanila pabalik sa pagtitiwala at paghahanda at makasama namin sa paghahanda sa nalalapit na inyong pagdating. Ang lahat po na ito ay aming inihiling at pinasasalamatan na ipagkaloob nawa sa amin ayon sa inyong kalooban, hindi ng aming kagustuhan. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and Amen.